Police Brigadier General Andre Perez Dizon namigay ng tulong sa kapulisan ng Pro-5 matapos ang bagyong Christine at Pepito. Kampanya upang wakasan ang pang-aabuso sa kababaihan binigyang importansya sa komemorasyon ng 18-day campaign to end VAW. Ilang rebelde din ang naitalang sumuko ng nagdaang linggo dahil sa tiwala sa liderato ng ating Game Changer General. Muli nating panoorin ang isa na namang linggo ng transparent service ni Police Brigadier General Andre Perez Dizon. Ito ang ika-50 linggo ng Weekline. Noong linggo, ika-24 ng Nobyembre, maaga pa lang handang muli si Police Brigadier General Dizon upang magsagawa ng bicycle patrol sa lungsod ng Legazpi at munisipyo ng Daraga sa Albay. Hindi rin kinakalimutan ang magpasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng pakikibahagi sa Sagradong Misa ni Reverend Father Police Colonel Joel B. Baralias, ang officer in charge ng Regional Pastoral Office 5 sa Santo Niño Chapel, Camp Brigadier General Simeon A. Ola, Legazpi City, Albay. Sinundan ito ng mga administratibong gawain sa kanyang opisina bago muling nagsagawa ng motorcycle patrol kasama ng ating mga kasurugkaps motorcycle patrollers. Lunes, ika-25 ng Nobyembre, pagkatapos ng traditional Monday flag raising and awarding ceremony, virtually present si Police Brigadier General Dizon sa regular D-Staff Conference ng Campo Crame sa pangunguna ni Police Major General Edgar Allan O. Ucubo, the Acting Chief of Directorial Staff, para sa mga mahalagang hakbangin ng pambansang pulisyan ng Pilipinas sa law enforcement ng bansa. Nakibahagi din sa araw na ito si Police Brigadier General Dizon sa candle lighting ceremony sa Santo Niño Chapel at ang sumunod ay ang Symposium on Road Safety for the National Day of Remembrance for Road Crash Victims, Survivors and their families sa Pro-5 Multipurpose Building sa loob ng Regional Headquarters. Nagbigay galang din ang ating Game Changer General sa pamamagitan ng isang courtesy call kay Attorney Ramon Alfredo E. de la Cruz, ang Acting Regional Director ng National Police Commission Regional Office 5 sa tanggapan nito sa Rawis, Legazpi City, Albay. Highlight din at suportado ni Police Brigadier General Dizon ang unang araw ng komemorasyon ng 18-day campaign to end violence against women, kung saan ito ay magtatapos sa ika-12 ng Disyembre nitong taon. Hindi naman nawala ang motorcycle patrol kinahapunan. Martes, ika-26 ng Nobyembre, maagang naghanda din para sa kanyang bike patrol ang ating Game Changer General. At pagkatapos ng isinagawang pagpapatrolya, binigyang oras ni Police Brigadier General Dizon ang courtesy call ni Police Lieutenant Colonel Rolando G. Amangaw, ang Chief Integrity Monitoring and Enforcement Group 5 sa kanyang tanggapan. Samantala, hands-on naman ang ating Regional Director sa naging security coverage and police assistance para kay Senator Amy R. Marcos nang ito ay bumisita sa rehiyon para sa distribution of land titles and certificates of condonation with release of mortgage sa Legazpi City Convention Center, Legazpi City, Albay. At hindi pa rin kinalimutan ang magsagawa ng motorcycle patrol kinahapunan. Miyerkules, ika-27 ng Nobyembre, mas pinaaga ang naging bicycle patrol ng ating Game Changer General para sa advokasiyang ligtas na komunidad ng ating hepe ng Pambansang Pulisyan ng Pilipinas na si Police General Romel Francisco D. Marbil. At dahil maraming direktiba ang kailangang paghandaan at ipasakatuparan, maaga ding pinagtuunang pansin ni Police Brigadier General Dizon ang mga administratibong gawain sa kanyang tanggapan. Kasama na rin sa pinagtuunang pansin ang naging entrance briefing ng Commission on Audit for the fiscal year 2024 sa Pro-5 Conference Room. Sumailalim sa mabusising pagsusuri o pag-audit ang Pro-5, ito'y pamamaraan ng gobyerno upang masiguro ang transparency, accountability at integridad sa hanay ng PNP at nang sa gayon ay mapanatili ang tiwala ng publiko sa organisasyon. At pagkatapos ay hindi pa rin kinalimutan ni Police Brigadier General Dizon ang magsagawa ng motorcycle patrol kasama ng ating kasurugkaps motorcycle patrollers. Noong Huwebes, ika-28 ng Nobyembre, pagkatapos ng maagang bicycle patrol, bahagi si Police Brigadier General Dizon sa ginanap na 4th Quarter Regional Internal Security Operation Validation Committee meeting sa Pro-5 Multipurpose Building sa loob ng Regional Headquarters. Pagkatapos ng nabanggit na kaganapan ay binigyang oras ni Police Brigadier General Dizon ang exit call ni Pastor Ricky Ligutan, ang PNP Life Coach mula sa Campo Crame. At malugod namang nakiisa ang ating Game Changer General sa isa sa kanyang mga naging programa para sa kapulisan, ang pamimigay ng financial assistance sa Pro-5 personnel na biktima at malubhang naapektuhan ng hagupit ng Super Typhoon Pepito. Ito ay isinagawa sa Pro-5 Grandstand sa loob ng Campo Ola.
At noong ika-29 ng Nobyembre, nagpunta ng Campo Crame ang ating Game Changer General upang dumalo sa 2nd Joint National Peace and Order Council and Regional Peace and Order Council meeting. Isinabay na rin ang kanyang pakikibahagi sa naging retirement honors para kay Police Major General Mario A. Reyes, the Director for Logistics na ginanap sa PNP Multipurpose Center, Camp Brigadier General Rafael T. Crame, Quezon City. Sabado ika-30 ng Nobyembre, dahil kaarawan ng ating Game Changer General, minabuti niyang maghandog ng munting regalo para sa mga napiling nangangailangang komunidad bilang recipients mula sa 6 na probinsya at isang lungsod ng Bicol. Hiniling niya din mula sa mga provincial and city directors na huwag nang mag-abala pa ng regalo para sa kanya kundi ibigay na lamang ito sa mas mga nangangailangan dahil sa dami ng biktima ng mga bagyo na tumama kamakailan sa buong rehiyon. Happy birthday po, Sir Andre Tizon. At sa mga operasyong naisagawa sa buong linggo mula ika-24 hanggang ika-30 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Sa kampanya kontra iligal na droga, umabot sa halos 1 milyong pisong halaga ang nakumpiska ng mga operatiba ng pulis sa Rehiyon 5 na nagresulta sa pagkakaaresto ng 26 na suspects mula sa 25 ginawang operasyon. Nanguna dito ang Sorsogon Police Provincial Office, sinundan ng Camarines Norte Police Provincial Office at pumangatlo ang Masbate Police Provincial Office. Sa kampanya kontra illegal gambling, inaresto ang 40 suspects mula sa ginawang 16 na operasyon. May 21 operasyong naisagawa naman sa kampanya kontra loose firearms kung saan siyam ang inaresto. Habang 16 na suspects ang huli sa kampanya kontra illegal fishing mula sa 5 ginawang operasyon at pagkakakumpiska ng mahigit 200,000 pisong halaga ng mga kumpiskadong kagamitan. Huli naman ang 2 suspects sa kampanya kontra illegal logging na nagresulta sa pagkakakumpiska ng mahigit 3,000 pisong halaga ng mga lumbers at flitches. Samantala, umabot sa 89 na most wanted persons ang inaresto sa buong Kabikulan sa nakalipas na linggo. Habang isa ang arestado at 2 ang sumuko sa mas pinagtibay ng mga hakbang kontra insurhensya at isang arestado din sa kampanya kontra criminal gang. Patuloy subaybayan ang transparent service ng ating Game Changer General. Dahil kay Police Brigadier General Andre Perez Dizon, serbisyo ay damang-dama, serbisyo ay uunahin ka at ipapatupad ang serbisyong APD, approachable, presentable, and dependable kasurugkaps.